Itigil na natin ang kasal. I'm breaking up with you, Isabel. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga nang marinig ang sinabi ng kanyang mapapangasawa. Why? Akala ko ba gusto mo akong makasama habang buhay? Akala ko ba, Troy? Nanginig ang boses ni Isabel. Sa tingin ko wala nang iba pang dahilan ang pwede kong sabihin sa'yo. Bukod sa hindi ko nakikita ang sarili ko bilang asawa mo. Let's end this. Sabi ni Troy habang nakatingin sa babaeng nakangisi sa kanyang harapan. Please, tigilan na natin to. I hate you. I hate you. Galit na sabi ni Isabel. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, Troy. I'm sorry, Isabel. Mahinang sabi ni Troy at hinawakan ng bewang ng babaeng kasama niya na humalik sa kanyang labi. Sa telepono lamang sila nag-uusap ni Isabel. Kaya hindi alam ni Isabel ang mararamdaman niya. Ngunit lamang ang pakiramdam na parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa dahil sa itsura niya. Nasa labas siya ng simbahan at parang tanga na naghihintay sa mapapangasawa na hindi pala darating. Huminga ng malalim si Isabel. Agad na tumakbo. Mabilis niyang nilisan ng simbahan dala-dala ang kanyang mabigat na gown. Isabel! Sigaw ni Megan. Nangilid ang luha sa mga mata niya at nadapa pa. Dahilan para lalong mas mainis si Isabel. Agad siyang naglakad-lakad na para bang nawawala sa sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng simbahan. Nanliit ang mga mata ni Isabel nang makita ang isang lalaking palakad-lakad at tila may hinihintay habang suot nito ang formal na damit. Ito ang gusto mo, Troy, ha? Natawa si Isabel. Naglakad doon si Isabel ngunit dahil nahihirapan siya sa gown niya, agad siyang huminto at mabilis na pinunit ang kalahati nito. Dahil manipis ito, agad niyang ginawang dress at mabilis na naglakad papunta sa simbahan para hanapin ang nakita niyang lalaki. Samantala, napalingon si Johan nang makita ang dalaga na papunta sa kanya. Nangunot ang noon nito dahil sa suot nitong maikling wedding gown. Hey! Sigaw ni Isabel. Sino ka naman? Tanong ni Johan. Hindi ka rin ba sinipot na mapapangasawa mo? Tanong ni Isabel at natigilan pa dahil sa kagwapuhan ng binata. I'm waiting for her. Natawa ang dalaga at tinignan ng binata. Alam mo, di na yung darating. Kasi kung gusto ka niya mapangasawa, dapat kanina pa siya nandito. Halika! Wait, miss! Sabi ni Johan, ngunit agad ding nagpadala kay Isabel papunta sa loob. Mabilis na hinila ng dalaga ang lalaki papunta sa harap ng pare. Humarap si Isabel kay Johan na nakakunot ang noong ngunit ang sa isip nito, nagagandahan siya kay Isabel. Ang make-up ng dalaga ay bahagyang magulong ngunit litaw na litaw pa rin ang natural nitong ganda. Napalunok si Johan at tinignan ng mga mata nito. Let's get married, sabi ni Isabel. Ano? Hindi nga kita kilala. Gulat at natawa si Johan. Miss, darating ang fiancé ko, kaya hindi ito. Kung darating siya, nasan siya? Tanong ni Isabel at tinignan ng paligid. Sigurado ka bang darating siya? Mukhang kanina ka pa naghihintay. Ngumisi pa ang dalaga. Nagtagis ang panga ni Johan dahil ang totoo, mahigit 3 oras na siyang naghihintay sa kanyang mapapangasawa. Tinignan niya si Isabel at hindi na rin masama. Ayaw niya rin naman ikasal. Ngunit sa babaeng ito, gusto niya subukan. Fine, sabi ni Johan. Ngumiti si Isabel at tinignan ng pare. Father, ikasal mo kami. Nagtataka man ang pare, ay agad ito nagsimula. Ngunit, tila naiinip si Isabel kaya agad niyang tinignan ng pare. Father, pwede ba sa part na kiss the bride na? Doon din naman pupunta, di ba? Tinignan nito si Johan, na marahang tumango at kagatang labi. You may now kiss the bride,
Tinignan ng dalaga ang binata na nasa kanyang harap. Kung kanina'y matapang siyang harapin ito, ngayon naman kinakabahan siya nang lumapit ito sa kanya. Naramdaman niya ang magaspang nitong kamay sa kanyang magkabilang liig at ang daliri nito ay nasa kanyang panga. Napapikit si Isabel nang maramdaman ang labi nito at humigpit ang hawak niya sa braso nito. "You want this, ha?" Bulong ni Johan habang magkadikit ang labi nilang dalawa. "Yes." Halos mamaos ang boses ni Isabel. Ngumisi ang binata at agad hinapit ang bewang niya. "Palapit dito." Hinalikan niya ito ng marahan at agad na naramdaman ang labi ni Isabel na sumasabay sa kanyang ginagawa. Nangilabot siya dahil kakaibang pakiramdam ang dulot ng labi ng asawa sa kanya. At nang huminto sila, napatingin sila sa isa't isa. "We will talk after this," sabi ni Johan at pinaglandas ang dila sa kanyang labi. "Ang secretary ko mag-aatid sa'yo sa mansyon." "At ikaw?" tanong ni Isabel. Ngumisi si Johan. "Susunod ako." Hinawakan niya ang singsing na dinala ng kanyang secretary. "Here, suotin mo, nang sa ganon malaman nilang isa kang Ventura." Tinignan niya na Isabel at napalunok dahil sa napakagandang singsing na talagang swak sa kanyang daliri. Nang matapos ang kasal, may sinabi si Johan sa kanyang secretary at agad itong sumunod sa kanya. At tinignan si Isabel. "Madam, uuwi po tayo sa mansyon ni Sir Johan." Namamangha si Isabel habang nakatingin sa malaking mansyon ni Johan. Puno ng kasambahay ang buong living room. Nang makarating siya, maging ang iba pang guard sa malaking mansyon. Napalunok si Isabel dahil hindi siya makapaniwala na napakayaman ng kanyang naging asawa na kaya nitong bilhin ang kahit anong gusto niya. "Hintayin na lang po natin si Sir Johan." "Ako po pala si Eric. Kung may kailangan po kayo, ako po tawagin niyo." "Ganun po ba? Madalas ba siyang busy?" tanong ni Isabel. "At anong pangalan ng babaeng ipapakasal sana sa kanya?" Lagi pong busy si Sir Johan. Bihira lang siya umuwi dito sa mansyon dahil madalas siyang natutulog sa opisina niya. Ang alam ko ay Bella ang pangalan ng mapapangasawa niya. At basta na lang pumayag si Sir no na pakasalan yon." "Bakit daw?" "Di ko rin po alam ang dahilan eh. Ang alam ko lang po, kasunduan lang ata. Kaso, si Sir Johan, may ginawa siyang test." Habang nag-uusap sila, dumating si Johan. Mabilis ang mga galaw ng kasambahay at mga gwardya, pabalik sa kanika nilang ginagawa. Naglakad papunta sa kanyang lalaki, at agad siyang tinignan bago binalingan si Eric. "Pinaalam ko na po sa pamilya niya, sir. Pumayag naman po sila makapag-usap sa inyo." "Thanks, Eric. Pwede ka na magpahinga." Tinapik ni Johan ang balikat ng kanyang kanang kamay. "At ikaw?" Tinignan ito si Isabel. "Mag-uusap tayo." "Okay." Nakangusong saad ni Isabel. Umakyat ang babae sa itaas kung saan itinuro ng maid ang kanyang magiging silid. At nang makapasok siya, nandoon ang isang maganda at elegante na dress na para sa auction na mangyayari mamaya. Naghanda agad si Isabel at naisip ang kalokohan ng kanyang dating nobyo at naisip niya kung paano niya ito gagantihan. "Where's Isabel?" tanong ni Johan. "Namiss mo ako agad?" Tanong ni Isabel na naglalakad pababa ng hagdan suot ang isang itim na bodycon dress. Natulala si Johan sa damit ng babae. Kitang-kita ang kurba ng katawan nito at mas lalong nakita ang hulma ng dibdib ng babae. "Let's talk." Ngumisi si Isabel. "Anong pag-uusapan natin?" "About our marriage," sabi ni Johan at agad na umiwas ng tingin. Sabay silang kumain at napatango si Isabel nang malasahan ang lahat ng pagkain na nasa mahabang lamesa.
Tinignan niya si Johan na abala sa pagkain nito, kaya bumuntong hininga agad siya at inunahan ng asawa sa pagsasalita. Nag-cheat sa akin na mapapangasawa ko sana. Panimula niya. We've been together for 6 years. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya ako lokohin. Dahil malakas ang kutob ko na may babae si Troy. Naisip ko, magpakasal sa ibang lalaki. Nang sa ganun hindi ako magmukhang kawawa kapag nagkita kami. You used me? Tanong ni Johan. Well, no. Ikaw ba? Bakit hindi dumating ang babaeng papakasalan mo? Nilapag ni Johan ang kanyang kape. She's using me. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Lahat ng kailangan niya, meron. Ang kaso lang, iniwan niya ako sa malalim na dahilan. At anong dahilan yon? I can't produce a kid. Hindi ako makabuo ng bata. At di ko alam kung paano nangyari yon. O baka nga, may impeksyon o pagkukulang sa maselang parte ng katawan ko. Sinabi lang sa akin ni Bella na makapagpa-check up kami. At sinabi sa kanya mismo ng doktor na baog ako. Natigilan si Isabel at napatingin sa kanyang asawa. Sigurado ka na bang baog ka? Si Bella na mismo nagsabi. Kaya niya siguro ako hiniwalayan dahil doon. Kaya tinanggap ko na lang. Hindi ako naniniwalang baog ka. Pakiramdam ko, may ibang nangyari habang nasa ospital ka. You think so? Tanong ni Johan. Maniniwala ako kapag ginawa na natin ang ginagawa ng mag-asawa tas di mo ako nabuntis. Isabel! Natawa ang babae. Biro lang? Sa sumunod na oras, pumunta sila sa auction event at agad niya nakita ang kanyang kaibigan na si Megan. Humalik ito sa pisngi niya dahil siya lang mag-isa at susunod daw si Johan. Nakita ko na naman si Bella. Umirap si Megan. Hayaan mo siya. Wala na tayong pakialam sa kanya pagkatapos na tayong iwan. Iba talaga ang kutob ko sa aura niya ngayon eh. Nagsimula ang auction event na wala pa si Johan. Huminga ng malalim si Isabel at napaatras na makita niya si Bella na nakangiti sa kanya dahilan para mapairap siya at huminto ito sa harapan. Ikaw lang mag-isa? I thought you were married. Ngumiti si Isabel. Troy left me? Napaawang naman ang labi ni Bella at agad hinawakan ang kanyang kamay. Oh my God, I forgot. How are you? I'm fine. Sabi ni Isabel at binawi ang kanyang kamay sa kaibigan. Ikaw, mukhang masaya ka sa buhay ah. Oo naman no, napakarami kong dapat i-celebrate. Una, ang pagkawala ng lalaking walang kwenta at pangalawa, ang mahalin ang lalaking pangarap ko. Ang saya diba? Ikaw, nasa na asawa mo? Mukhang ayaw kanyang samahan ngayon ah. Natawa naman si Isabel. Huwag mo ipahalata na gusto mo ako nakikitang kawawa kasi hindi Bella, I'm married. Sa tingin mo ba, hahayaan ko sa sarili ko na umiyak? Masyado ako maganda para sa isang walang kwentang lalaki, no? Sino ang pinakasalan mo? Troy left you. Imposible na hindi naging miserable ang buhay mo. Ano nangyari? Tinignan ni Isabel ang kanyang kaibigan dahil masama ang kutob niya kay Bella. Ngumiti lang siya at agad niya nakita si Johan na naglalakad dahilan para mas lalong lumaki ang ngiti ni Isabel. My husband is here? Ngumiti si Isabel. Huwag ka mag-alala, ipapakilala din kita sa kanya soon. Kumaway ang babae at agad naglakad papunta kay Johan. Darling, this is Isabel, my wife. Tinignan ng babae ang mga magulang ni Johan. Napalunok siya agad dahil hindi ito nakangiti. Ngunit ang mga aura nila ay nagsusumigaw ng kapangyarihan at ang kanilang pananamit ay nakakasilaw. Kaagad na naglakad si Isabel, ngunit nakakaisang hakbang pa lang siya, agad siyang niyakap ng ina ni Johan dahilan para magulat siya. Ang ganda-ganda mo naman, iha. Ang balat mo parang snow. Ikaw na ba ang asawa ng anak ko, ha? In fairness, ang ganda mo. Marunong talagang pumili si Johan. Oo, ako nga ho.
Mahinang natawa si Isabel at tinignan ng kanyang asawang nagkibit-balikat lang. Magandang tanghali po. Mabuti naman at nakapunta kayong dalawa nitong si Johan. Napaka-busy nitong anak ko laging abala sa gawain. Pero masaya naman ako na hindi si Bella ang naging asawa niya. Napangiwi ang matanda. Natigilan naman si Isabel dahil sa pangalang narinig. Naisip niya ang kaibigan na pangalan ay Bella, ngunit baka nagkataon lang na pareho sila ng pangalan. Kaya nagkibit-balikat na lang siya at umupo. Marami sila na pag-usapan at tungkol yun sa negosyo. Si daddy ko po engineer habang si mommy ko naman po architect. At nagpa-part-time job as dentist. Ako naman po model pero may sariling negosyo po ako na baked cookies, cakes at iba pa. Naku, mukhang may magtuturo na sa akin sa pagbe-bake, no? Ngumisi ang matanda at tinignan ng anak. O ikaw, inaalagaan mo ba ang asawa mo? Of course, sabi ni Johan. Umismid lang si Isabel at agad na tinignan ng pamilya ni Johan. Napangiti siya dahil napakasaya ng pamilya nito. At alam niya kaagad kung anong klaseng tao ang kanyang asawa. Nang matapos ang kanilang pagkain, nagpaalam na rin agad si Isabel at Johan sa kanilang mga magulang. Inalalayan siya ng asawa para makasakay sa kotse at agad siyang sumakay at hinintay si Johan. Your family is nice? Sabi ni Isabel. Wala kasing babae sa amin. Puro lalaki kami. Gustong-gusto ni mommy na magkaroon ng anak na babae kaso nga lang, tumigil na rin sila nung 3 na kami. Sagot ni Johan habang nagmamaneho. Di bigyan natin ng anak na babae. Nakangiting saad ni Isabel. Nagpreno agad si Johan ng kanyang sasakyan. At agad tinignan si Isabel na napakurap at napahawak sa dibdib. What? Ano ba? Papatayin mo ba ako? Malakas na sigaw ni Isabel sa labis na kaba. Ang hilig mo kasi mang-asar. Kapag ako talaga napikon, di ka talaga dadatnan ng 9 na buwan. Inis na sabi ni Johan at agad minaneho ang kotse. Asa ka? Singhal ni Isabel. Nakarating sila sa mall at agad na bumaba si Isabel at agad na pumasok. Nagtungo sila sa isang store at agad na namili ng kanyang mga kailangan, ngunit habang namimili siya, may nakita siyang isang lalaki na abala rin sa pamimili ng pabango. Troy? Tawag ni Isabel. Napalingon ng lalaki. Isabel? Pinatay agad nito ang cellphone at tinignan ng babae. Natigilan pa si Isabel at agad tinignan ang dala ng binata. Nakita niya ang 3 pabango na pambabae. Kaya mas lalo nag-init ang dugo ni Isabel sa kanyang nakita. Kapal din ang mukha mo magpakita, no? Parang wala nangyari, Troy, Natawa si Isabel. Isabel, huwag kang magsimula. Napag-usapan na natin to, di ba? Saan? Sa cellphone? Wala pa nga tayong malinaw na pag-uusap, Troy. Kaya huwag kang umasa ng matinong sagot mula sa akin. Look, I'm sorry, okay? Iniwan kita sa simbahan at di ako nagpaalam sa'yo. But Isabel, I truly loved you. I just realized na hindi ko nakikita ang sarili ko bilang asawa mo. Kaya sa ibang babae ka nagpakaasawa? Alam mo ba kung gaano ako napahiya sa maraming tao sa ginawa mo? Alam mo ba kung gaano nasira ang pangalan ko sa harap ng maraming tao? But I thought you're married. Ba't umaakto ka ng ganyan kung kanino mo nalaman na kasal ako? At kung oo, anong pakialam mo? Tanong ni Isabel at nanliliit ang kanyang mga mata. Who told you that? Napalunok naman si Troy. Narinig ko lang sa kung saan. Tinignan niya ang binata dahil bukod sa pamilya niya, ay si Megan at Bella lang nakakaalam na kasal siya. Kaya paano nalaman ni Johan yon? Yes, kasal na ako. Sabi ni Isabel. Natigilan naman si Troy. Dahil alam mo, wala kang kwenta. Dapat pa nga ako magpasalamat dahil hindi kita napakasalan. At dapat ko na ring tawanan ang sumunod sa akin dahil hindi ko nakatuluyan
ang isang lalaking walang kwenta katulad mo. Isabel! Hinawakan ni Troy ang braso nito. Kung alam mo, who told you to touch her? Dumagundong ang malamig na boses sa tenga ni Isabel at ng lalaking si Troy. Napatingin doon si Isabel at napakurap siya nang hawakan siya ni Johan sa kanyang bewang na tumama ang daliri nito sa ilalim ng kanyang dibdib. Tinignan niya si Troy na natulala at napatingin sa kanilang dalawa. You're her ex-boyfriend, ha? Pamilyar ang mukha mo. Ngumisi naman si Troy. Ikaw ang asawa niya? Kung yan ang iniisip mo, mag-asawa nga kami. At ikaw ang iwan sa kanya. Nagulat sila nang tumawa si Troy habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nangunot ang noo ni Isabel at napatingin sa binata. You've got to be kidding me, Isabel. Ito ang asawa mo? Balita ko baog to. Troy? Saan mo nalaman yan? News. Alam kong pangarap mo magkaroon ng anak, Isabel. Sana man lang humanap ka ng lalaking kaya kang bigyan ng anak. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Isabel sa binata na maging si Johan ay nabitawan ng kanyang asawa. Gulat silang dalawa na nakatingin sa babaeng galit na nakatingin kay Troy na napahawak naman sa pisngi. Di mo kailangan ipamukha sa kanya na hindi niya kaya makabuo. Ayun lang ba, definisyon mo ng kasal? Anak? At ngayon, kung di makabuo, kesa naman sa'yo. Kaya mo ang bumuo ng anak, pero hindi mo naman kayang panindigan. Dahil ako ang unang tatawa kapag nalaman kong iniwan mo rin ang babaeng kinakasama mo ngayon. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Johan na natulala na lang. Dahil ito ang kauna-unang beses na may nagtanggol sa kanya. Hindi niya inutos, ngunit nagkusa si Isabel. Hello, ma'am. Ginawa na po namin ang pinag-uutos sa amin. Napangiti si Isabel habang umiinom ng kanyang kape at nasa labas ng mansyon si Johan. Tinignan niya lahat ng mga properties na meron ng kanyang dating nobyo at isa-isa niya yung binili at binenta sa iba. Lahat ng meron si Troy, unti-unting kinukuha ni Isabel nang makabawi sa pagkapahiya at sakit. Lahat? As in? Tanong ni Isabel. Yes, ma'am. Nag-send na rin po kami ng mga tao na titingin sa properties na binili nyo. At ang tanging natira na lang po sa kanya ay ang bahay. Maging ang kotse niya po ba na binili nyo ay kukunin? No. I want you to destroy his house. Kahit yung pinakamalaki, sirain mo. At ganun din ang koleksyon niya ng kotse. Magpapadala ako ng mga tao na gagawa nun. At ang tanging gagawin mo lang ay iparating ang mga sinabi ko. Copy, Ma'am Isabel. Huminga ng malalim si Isabel. At kaya lang naman malakas ang loob niya dahil abogado, ang mga kapatid niya at iba doon ay pulis. Tinignan niya ang gate nang pumasok doon si Johan. Sakay ng isang Bugatti at maangas na bumaba doon. Napalunok si Isabel na makita ang isang buke ng rosas na hawak nito habang naglalakad papunta sa kanya. Para sa akin, ano meron? I owe you a date. Date? Yes, that's our date. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Tinanggap niya agad ang bouquet ng bulaklak at agad na tinignan si Johan na nakatingin sa kanya. Okay, magbibihis na ako. Nagpapanik ang boses ni Isabel. Sure, hihintay kita dito. Nagmamadali na nagbihis si Isabel at agad na pinili ang pink tube tight dress. Mabilis lang din niyang tinali ang buhok at agad naglagay ng kolorete sa muka. At nang makontento, agad siyang lumabas at bumaba ng hagdan. Nakita niya agad si Johan na nakasandal sa pinto ng kotse. I'm ready. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Get in. Nakangisi namang sumakay si Isabel at inayos ang kanyang sarili. Tinignan pa muna siya ni Johan bago nito pinaandar ang sasakyan. Huminga ng malalim ang babae at tinignan ang labas ng bintana. Dahil sa totoo lang, marami siyang iniisip. At ngayon, ang tanging gusto niya lang
ay maghiganti kay Troy at sa naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nilang dalawa. "We're here," sabi ni Johan. "Okay? Okay ka lang ba?" Tumango naman si Isabel. "Yep, I am. Marami lang ako iniisip itong nakaraang araw. Ano, tara na ba?" Inalalayan siya ni Johan pagkalabas ng kotse at kagaya na napag-usapan ay nag-date silang dalawa ng asawa. Kung saan-saan sila nagpunta habang nagtatawanan at hindi maubos ang kwento sa isa't isa. "Bakit mo nga pala ako niyaya ng date? Biglaan to." "Wala lang." Pagsisinungaling ni Johan. "May nararamdaman ka na sa akin, no?" Tanong ni Isabel. Umismid naman ang lalaki sa kanya. "Asa ka?" "Biro lang." Huminga ng malalim si Isabel. "Yung ginawa ko kahapon kay Troy, kulang pa yon para sa pambabastos niya sa'yo. Hindi man tayo close at mag-asawa lang tayo dahil pinilit kita. Hindi pa rin tama ang sinabi niya at isa yun sa mga ayaw ko." "Thanks." Tinignan naman ng babae ang asawa at ngumiti. "Asawa kita at hindi ka nila pwedeng insultuhin, tarayan. O kahit ano pa yan, ako lang ang pwede. Kahit pa, kilala ka bilang mayaman na tao at bilang masungit, alam ko naman may kahinaan ka din. You're good at words. It comforts me." Puna ni Johan. Mayabang nang umiti si Isabel. "Talent ko yan." Tumayo silang dalawa at naglakad patungo sa isang ice cream shop. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasalubong ni Johan ang ex-girlfriend niya. Nangunot ang noon ng lalaki nang makita ko sinong kasama nito. At kagaya ng reaksyon niya, si Isabel ay nakatitig sa isang pamilyar na babae. "Bella," tawag ni Isabel. "Isabel, nandito ka rin? Ba't kayo magkasama? May relasyon ba kayong dalawa?" "Yes, magkaibigan lang kami." Biglang singit ni Troy. Natigilan sandali si Isabel at naalala ang sabi ni Troy nung una sila magkita. Hindi na ba afford ang mamahaling restaurant kaya sa ice cream shop na lang ang date? Ngumisi si Isabel kahit puno ng sakit at galit ang kanyang puso. "Stop, Isabel. Sinamahan ko lang siya," sabi ni Troy. "She's my ex-girlfriend. Kaya paano wala kayong relasyon dalawa?" Tanong ni Johan. "Iniwan mo ako para sa lalaking to, Bella?" Nanlaki ang mga mata ni Isabel at napatingin sa kanyang dating kaibigan na ngayon ay hindi na makagalaw. Ni hindi ito makapagsalita dahil sa sinabi ni Johan. Nagalit ang mababasa sa kanyang mga mata. "Bella, you're my friend. How could you do this to us? Nandidiri ako sa'yo." Pakiramdam ni Isabel, pinagtraidoran siya ng ilang beses. O baka nga worse pa ang iba. Tinignan niya si Troy na napalunok at nag-iwas ng tingin. Napailing si Isabel at agad na hinila si Johan papunta sa labas dala ang bigat ng puso at galit na unti-unting nabubuo dahil sa pagtatraidor na naranasan niya. Binasa niya ang lahat ng meron tungkol kay Bella. Maging ang nilalaman tungkol sa pamilya nito at nalaman niya na nabankrupt na ang kumpanya nito at kailangan ng malaking pera para makabangon ang kumpanya ng pamilya nito. "What is that?" Tanong ni Johan na kabababalang galing opisina. "Wala naman. Ex-girlfriend mo pala si Bella?" Bumuntong hininga si Johan at umupo sa tabi ng kanyang asawa. "Siya ang hinihintay ko sa simbahan ng 3 oras. Hindi ko alam kung ano nangyari. O baka naman ayaw niya sa baog na katulad ko." "Hindi mo pa siya kilala ng lubos, Johan. Nagtagal kayo? Oo. Pero kilala mo na ba talaga siya?" "What do you mean?" Tinignan ni Isabel ang kanyang asawa dahil naisip niyang titigil na siya kapag nakuha niya na ang gusto niya. Marami siyang plano para sa dating nobyo at gusto niyang tulungan si Johan para malaman ang katotohanan. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Johan na napalunok at napatitig sa kanya. "Mag-ready ka na. May dinner tayong pupuntahan."
Isabel, anong gagawin mo? I want revenge, Johan. This marriage is my revenge. At bonus na lang kapag nalaman ko na sigurado akong magiging masaya. Okay? Just do me a favor. Magbihis ka na. Please get ready. Dahan-dahan na nilapit ni Isabel ang labi sa pisngi ng lalaki at marahan yung hinalikan. And thank you in advance, Johan. Pinagmasdan ni Isabel ang kanyang sarili sa salamin habang suot ang kanyang pamatay na pulang dress. Huminga siya ng malalim at agad naglagay ng pulang lipstick sa kanyang labi habang iniisip ang mga plano niya. Nang matapos, agad siyang lumabas at hinintay si Johan na nakasuot ng pulang polo at puting pants. Wow, ang gwapo ah! Natatawang saad ni Isabel. You look good too. Sabi ni Johan at pinagmasdan ng kurba ng katawan ni Isabel. Ngumiti si Isabel at inayos ang kwelyo ng kanyang asawa. We will stop this tonight. At bagay sa atin ang damit natin. This screams revenge. Saad ni Isabel. Can you tell me your plan? Tanong ni Johan at lumapat ang kamay sa bewang ng asawa. Napalunok si Isabel. Napalunok si Isabel dahil sa kakaibang pakiramdam dulot ng kamay ni Johan. Alam niyang darating ang oras na mahuhulog siya sa asawa dahil kung hindi, sinong niloko niya? Complete package na si Johan, kaya ano pa bang hahanapin niya? Tinignan niya ito at tumingkayad para halikan ang labi nito. Nagulat man ang lalaki, nagawa nitong tumugon sa kanyang halik. Para saan yun? Napakurap si Johan at mas sinapit pa ang bewang ng asawa. Gusto ko lang halikan ka. Ganun na mag-asawa, hindi ba? So you mean that kiss? Akala ko inaasar mo lang ako. Ba't ko gagawin yun? Lahat ng ginagawa ko sa'yo totoo. Lahat ng sinasabi ko totoo. Okay? Sinabi ko na. Ang kasal na ito ang paghihiganti ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi totoo ang mga ginagawa ko para sa'yo. Mabilis silang nakarating sa isang public restaurant at agad nakita ni Isabel ang dating nobyo at si Bella. Hinawakan ng babae ang kamay ng kanyang asawa at marahan silang naglakad papunta dito. Gulat na napatingin si Bella sa kanila at maging si Troy, hindi makapaniwala na magkasama silang dalawa. Sorry we're late. Finally, a double date. Isabel, pwede bang tigilan mo na to? You almost ruined everything. Oh my God, chill. Hindi pa nga ako nagsisimula. Tinaas niya ang kamay para tawagin ang waiter. Pakihanda na ang pagkain na pinareserve ko. Sa kabilang banda, hindi alam ni Johan ang plano ng kanyang asawa. Alam niya rin na nito nakaraang araw ay ibang nararamdaman niya para kay Isabel dahil hindi niya maiwasan na mamangha sa kanyang asawa. Tinignan niya si Bella na nakatingin sa kanya at balisa at di mapakali. Dahilan para mapangisi si Johan at hinawakan ang hita ni Isabel na napatingin sa kanya. Bella and Troy are in a relationship. Kailangan na kailangan ni Bella ng pera para sa nalulugi nilang kumpanya. Kaya kahit sinong lalaki nilalapitan niya mula kay Johan, papunta kay Troy. Hindi lang yon. Stop it, Isabel! Singhal ni Bella. Tinago nila ang relasyon nila sa lahat ng maraming tao at patagong kinukuha ni Bella ang pera ni Johan. Natigilan naman silang tatlo. Nagpanggap na mahirap si Johan nang sa ganun malaman niya kung ano nga ba talaga ang plano ni Bella. Pero hindi doon nagtagal dahil magaling ang scammer kong kaibigan. Pero alam mo kung ano exciting dito? Isabel, please! Nagmamakaawang sabi ni Bella. Magkaibigan tayong dalawa. Ano bang ginagawa mo? Tinignan ni Isabel ang kanyang dating kaibigan. Hindi siya makapaniwala na tinalikuran siya nito dahil sa pera. At ngayon na alam niya na ang katotohanan, hindi niya kailanman mapapatawad ang dating kaibigan. Una, dahil sa pagsira ng pagkakaibigan nilang tatlo. Pangalawa, ang pagsira ng kasal niya. At ang panghuli ay ang pagsisinungaling niya sa inosenteng taong katulad ni Johan. Ngumiti si Isabel at may nilapag na dokumento. Hindi totoong baog si Johan. Pinalabas lang ni Bella na baog ang asawa para makaligtas sa pagdanakaw nila ng pera sa kumpanya ng mga Ventura
Nang hindi. What? Isabel? Gulat na tanong ni Johan. Hindi ka baog, Johan? Kaibigan ko ang doktor na naka-assign sa'yo. At saktong alam niya na asawa kita. He gave me the results. And nalaman ko hindi ka baog. Nagsisinungaling si Bella. Nang sa ganon, makaramdam ka ng awa at galit sa sarili mo. What the hell? Singhal ni Troy. Ngumiti si Isabel at tinignan ng kaibigan na tumulo na ang luha sa mga mata nito, ngunit para sa babae, hindi sapat ang pagsira niya sa reputasyon ng dalawang taong naging dahilan kung ba't gusto niyang maghigante. That's all I can say for now. Tumayo si Isabel at tinignan si Bella. Para sa kaalaman mo, hindi na kita kaibigan dahil wala akong kaibigang traidor. Mabilis na umalis doon si Isabel dahil sa huli, nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Siya pa rin ang panalo. Isabel! Kabababala ng kotse ng babae nang marinig niyang boses ng asawa. Tinignan niya yon at agad na hinintay na makarating sa direksyon niya at nang makarating sa kanya si Johan, agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nandoon pa rin ang kaguluhan at pagtataka sa mga mata nito. Bakit, Johan? Yung sinabi mo kanina, is that true? Pumasok muna tayo sa loob. Marahan silang naglakad, papasok sa loob, at agad umupo sa sofa si Isabel. Tumabi agad sa kanya ang asawa. Natawa naman ang babae at napailing na lang. Hindi niya alam na darating sa puntong ganito, na kailangan niyang gamitin ang mga koneksyon niya para lang makapaghigante. Megan helped me with everything. Nakausap ko rin si Eric tungkol sa naging past niyong dalawa ni Bella. Nalaman ko na nagpanggap kang mahirap para lang itest si Bella, nang sa ganun malaman mo ang pakay niya. At bakit atat siya magpakasal sa'yo? Ginamit ko lahat ng koneksyon na meron ako para makapasok sa kumpanya ni Bella at hanapan ng baho ang pamilya niya. It turns out, nalulugi na ang kumpanya nila. At lahat ng bangko nila wala na. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Ang tanging alam ko lang, lumubog na ang kumpanya nila. Dahil hindi siya gusto ni Mommy at malakas ang kutob nila kay Bella, gumawa kami ng paraan. Ba't hindi ko matanggap na gumawa siya ng kwento at ikinalat niya pa sa ibang tao? Nakausap ko ang doktor at nasa kanya ang totoong result. Wala kang sakit. At kahit anong infection sa katawan, Johan, talagang demonyo lang si Bella. At ginawa niya ang bagay na yun. Dahil hindi ka na niya kayang manipulahin. Makakagawa ka ng anak kung kailan mo gusto. At kayang-kaya mo maging ama sa mga anak mo. Napalunok si Johan at tinignan si Isabel. Nakaupo ito sa kanyang tabi at tahimik na nakatingin sa malayo. Hindi niya maiwasang mamangha dahil napakatapang ni Isabel at humahanga siya sa kaalaman na kaya nito ipagtanggol ang sarili. Thank you. Hindi ko alam ang bagay na yon dahil inabala ko na lang ang sarili ko sa negosyo. At ibang bagay, humina ang boses ni Johan sa kanyang napagtanto. Bakit nga ba hindi siya nagpa-double test? Resulta yun na paghihiganti ko, Johan. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Dahil tayong dalawang biktima at niloko. Pero gusto ko malaman kung gusto mo ba ituloy ang kasal na to. Ako dapat ang magtanong sa inyo, Isabel. Kasi kung ako ang tatanungin mo, gusto kong ikasal pa rin sa'yo. Natigilan si Isabel at napatingin sa kanyang asawa na nakatingin sa kanya. Bigla ay kumalabog ng sunod-sunod ang tibok ng puso ni Isabel at hindi niya malaman kung anong reaksyon ang nasa mukha niya. I admire your personality. Gustong-gusto ka ng mami at daddy ko. Gusto ko lahat sa'yo. At nung hinalikan kita sa harap ng pare at altar, totoo yun. Na-love at first sight ka sa akin? Napairap si Johan at natawa naman ang babae. Lahat na lang talaga biro. Bakit? Hindi mo naman kasi sinabi na nagko-confess ka na pala. Napailing na lang si Johan at agad na tumayo, dahilan para mataranta si Isabel. Mabilis niyang sinundan ng asawa at nakitang may kinuha itong wine at 2 baso. Nagtataka niya iyong tinignan at agad itong lumabas ng mansyon at pumunta sa infinity pool.
Let's have a toast. Masaya ka ba? Dahil nalaman mong kaya mo bumuo ng bata? Bukod dyan, masaya rin ako na ikaw ang kasama ko. Hindi ako madalas na nandito sa bahay. Pero kapag nasa opisina ako at alam ko nandito ka, gusto ko nang umuwi at makausap ka. Napangiti si Isabel at marahang hinawakan ang baso ng wine at siya na mismo ang nagsali nun at binigay kay Johan. Hindi rin siya makapaniwala na magugustuhan niya ang asawa sa paraang hindi niya inaasahan. Walang pumilit sa kanya, walang nagsabi, kusa niyang naramdaman. I would like to continue this marriage with you. Sabi ni Isabel, dahilan para matigilan si Johan sa pag-inom. Siguro nga, blessing ang makita ka sa simbahan na yon. O baka nga mismo ang tadhana ang naglapit sa ating dalawa. Dahil parehong wasak ang puso natin. Isabel. Tawag ni Johan. Tinignan ng babae ang pool. Hindi na tayo bata pa, Johan. Wala na rin akong balak na makapaghiwalay sa'yo. At kung makikipaghiwalay ako, tanga ko naman kung ganun. Isa pa, wala na rin akong balak kumilala pa ng iba. Kagaya ng sabi ko, ang kasal na to, resulta ng paghihiganti ko. Ngunit ang kasal din na to ang hindi ko iiwan. Kagat ni Johan ang kanyang labi at tinignan ng asawa. Hindi niya alam na posible pala talaga makaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Ang pagtatanggol nito para sa kanya, isa sa mga bagay na nagustuhan niya. Ngunit kung tatanungin si Johan sa pinakamalalim na dahilan, isa lang ang sagot niya. Ang pagmamahal na yon ay kasing lalim ng dagat. Hindi na niya kaya pang umahon mula sa pagkakalunod. Let's continue this marriage, Isabel. Pinal na sabi ni Johan at hinawakan ang kamay ng asawa na napangiti at pinagdikit ang kanilang mga baso. Umagang-umaga nagkakagulo sa opisina ni Johan nang makarating doon si Isabel. Nangunot ang noo ni Isabel nang makita ang dating kaibigan na nasa loob mismo ng kumpanya ng asawa. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang galit na mukha ng kanyang asawa habang nakatingin kay Bella. I'm begging you. Nagmamakaawang sabi nito. Please, babayaran ko lahat ng dapat bayaran. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Hindi ko naman sinasadya nangyari Johan. At di ko alam na sinisiraan ako ni Isabel sa harap mo. Yes, I rejected our marriage because... Bella? I trusted you so much. Nag-invest ako sa kumpanya nyo. Nang sa ganun makatulong ako sa daddy mo. Binigay ko lahat ng gusto mo kahit ayaw sa'yo ng pamilya ko. At ngayon ito ang ganti mo? Lolokohin mo ako kapalit ng pera? I'm sorry, okay? Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko pero nakikiusap ako na hindi kailangan humantong sa ganito. Si Isabel na may kasalanan ng lahat ng to. Lahat gagawin niya para lang siyang maging bida sa harap ng maraming tao. Siya ang dahilan ng lahat ng to. Please, Johan, save yourself. Pumasok si Isabel at tumawa ng malakas. Dahilan para matigilan si Bella. Marahang umupo ang babae sa sofa at nakangising nakatingin kay Bella na napatayo at di makapaniwalang nakatingin sa kanya. Kapal na mukha mo! Nasirain ang pangalan ko, mismo sa harap ko, no? Kung sa bagay diyan ka naman magaling kaya lahat ng tao kuhang-kuha ang inis nila sa'yo. Ano pa ba ang kailangan mo kay Johan? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko sa kanya? Oh, teka, kaya ka ba nandito kasi alam mong makukulong ang mga magulang mo? Shut up, you witch! Huwag kang mangialam dito. Hindi mo kailangang himasok sa buhay ni Johan. Dahil di mo naman siya mahal, di ba? Ginagamit mo lang si Johan dahil di mo matanggap. Oh, come on! Come on! Huwag mo ipunta sa kanya issue na dapat sa'yo lang nakatuon. Tumayo si Isabel at agad na pinuntahan ng dating kaibigan. Umupo siya sa armrest ng swivel chair ni Johan at tinignan ng dalaga. Niloko niyo akong dalawa ni Troy. Kaya wag kang aasa na magiging mabait pa ako sa'yo pagkatapos niyo akong pahiin sa mismong kasal ko. Dapat nga talaga nakinig ako noon kay Megan eh. Dapat, pinaniwalaan ko na isa kang traidor at manggagamit na tao. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na to, Isabel. Di ka mahal ni Troy. Ginamit ka rin lang niya para makuha ang gusto niya sa'yo. Simula umpisa pa lang ako ang pinili niya at hindi ikaw.
Ikaw lang naman itong panay-siksik ng sarili sa pagitan namin dalawa eh. Ano na pala mo ngayon? Marami. Ngumiti si Isabel. Natigilan naman si Bella at napatingin kay Johan. Nalaman ko kung sino mapagkakatiwalaan sa hindi. Nalaman ko kung sino tunay kong kaibigan. Nalaman ko kung sino totoo nagmamahal sa akin. At hindi kakawalan sa akin, Bella. Kayong dalawa ni Troy? Dahil mas tutuusin, masaya na ako sa buhay na meron ako kasama si Johan. How dare you? Mariing sabi ni Bella. Lahat talaga gagawin mo para siraan ako, hindi ba? Kasi nga, ang totoo, inggit ka. Naiinggit ka dahil ako ang pinili ng taong mahal na mahal mo. Dahil ang totoo, kaya lang naman ako lumapit sa'yo dahil nakakaawa ang isang katulad mo. Sa galit na nararamdaman ni Isabel, malakas niyang sinampal si Bella na napaupo sa sahig. Nangilid ang luha sa mga mata ni Isabel at nanginginig na dinuro ang dating kaibigan. Tandaan mo, ikaw ang unang lumapit at nanghingi ng tulong sa akin kaya wag mong binabaliktad ang sitwasyon. Dahil sa huli ako pa rin naman ang panalo at ikaw ang uuwing talunan kasama ni Troy. Hindi ko kailangan na walang kwentang kaibigan na katulad mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan na ang tingin sa akin ay kalaban. Mas lalong hindi ko kailangan ng kaibigan na tulad mo, mapagpanggap at sinungaling. Hindi nakapagsalita si Bella dahil aaminin niyang nasaktan siya sa sinabi ni Isabel. Matagal na silang magkaibigan at masyadong nabulag ang dalaga sa katotohanan na hindi niya kayang higitan si Isabel. Na hindi niya kayang lamangan ang nag-iisang Isabel, kaya gano'n na lang ang galit na dumating sa punto na kinasuklaman niya na ito. Kaya wag kang umasang mapapatawad kita sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin. Maging kay Megan. Simula ngayon, kakalimutan ko naging kaibigan kita sa matagal na panahon. At simula ngayon, kakalimutan mo na rin nagkakilala tayong dalawa. Isabel, tila natauhan ng dalaga. Mabilis na lumabas ang babae at agad namang sumunod si Johan. Sa kanilang pagbaba, naabutan nila si Troy kasama ang mga magulang nito. Isang malakas na sampal ang ginawa ng ina ng binata kay Isabel, kaya nanlaki ang mga mata nito. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Para ganituhin mo ang buhay namin. Wala kang karapatan sirain ang buhay ng anak ko dahil lang hindi kanya sinipot sa kasal mo. Sigaw ng matanda. Bakit hindi niyo rin ho tanungin ang anak niyo sa dahilan kung ba't ako nagkaganito? Sige nga, Troy. Sabihin mo sa kanila ang ginawa mo. Manahimik ka. Ikaw ang manahimik. Sagot ni Johan at hinawakan ng bewang ng asawa na nagulat. Ang magaling yung anak, niloko ang asawa ko. Kaya nagkaganito si Isabel. Magulang niya kayo kaya dapat alam niyo ang totoo. O baka iba ang kwento sa inyo ni Troy. Shut your mouth! Di ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Troy. Ngumisi si Johan. Pinagbigyan kita doon. Nahawakan ng asawa ko. Kahit hindi ko gusto ang paraan ng pagkakahawak mo. Pero ngayon babastusin niyo sa harap ko si Isabel? Tingin niyo palalampasin ko yon? Ano bang alam mo, iho? Hindi naman ikaw nawala ng bahay, lupa, ari-arian at iba pa. Dahan-dahan yung tinignan ni Johan at agad umalalay si Eric para ibigay ang ilang dokumento sa harap ng pamilya ng binata. Marami rin ho akong alam tungkol sa anak niyo. At ngayong inagrabyado niyo ang asawa ko, humanda rin kayo sa ganti ko. Johan! Gulat na tawag ni Isabel. Tinignan ni Johan ang lahat ng tao nasa kanyang harapan. No one can mess with my wife, bukod sa akin. Kaya tanggapin niyo ang mga dokumento kasama ang ilang papel na nagsasabi na bankrupt na ang kumpanya niyong lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at agad sumunod kay Johan na hinawakan ng kanyang kamay. Months later, narinig mo ang sinabi ko. Nagigibain ko ang bahay ni Troy? Malakas na natawa si Johan habang binabalatan ng orange ng kanyang asawa na nakaupo sa sun lounger. Napakurap naman si Isabel at agad na binuksan ang bibig para tanggapin ang orange na binibigay sa kanya ng asawa. Noong narinig ko ang bagay na yun, sabi ko kay Eric, unahin ang sekretarya mo. Lahat ng plano mo, ako ang gagawa. Dahil kapag nagkataon na may sisisihin sila, ako ang ituturo nila. Bakit mo naman naisip yun, ha? Dapat sinabi mo sa akin. Pagmamataray ni Isabel.
Gusto kitang protektahan. Kung paano mo ako ipagtanggol sa pangit mong ex-boyfriend. Natawa si Isabel at niyakap ang hubad na katawan ng asawa. Buwan na ang nakalipas, magmula nang iwan nila ang gulo sa Manila. Iniwan nila ang mga taong nag-aaway at nilayasan ang problema dahil naisip ni Isabel na mas gusto niya na lang makasama ang asawa at makilala pa nila ang isa't isa. Well, kung ganun din naman palang ginawa mo, at least alam ko na kahit paano, nalalabas mo rin ang galit mo. Kasi napapansin ko, kinikimkim mo ang galit mo eh. Hindi ka mahilig magsalita ng kung ano-ano, dinadaan mo na lang sa utos pero kapag galit ka naman, hindi ka na makontrol. Nagagalit lang naman ako kapag hinahawakan ka nila o kaya naman pinagsasalitaan na masama. Mahinahon na sabi ni Johan. Kagaya ng sabi ko, asawa kita. Walang sino man ang pwedeng manghimasok sa buhay nating dalawa. Napangiti naman si Isabel at hinalikan ng pisngi ng asawa. Marami siyang na-realize at isa na doon ang pagmamahal niya para kay Johan. Naramdaman niya ang katahimikan tuwing katabi niya ang asawa, ang payapang pag-iisip sa tuwing tahimik sila. At magkatabi, ganon din ang kasiyahan na nararamdaman ni Isabel kapag hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Buwan na ang nakakalipas ngunit gustong malaman ni Isabel kung handa na nga ba si Johan sa unang hakbang ng kanilang kasal, ang pagkakaroon ng anak. May mga times ba na iniisip ang magkaroon ng anak? Napakurap si Johan. Bakit mo naman natanong yan? Wala naman, kasi ako, sa edad kong to, gusto ko na rin mag-settle down at magkaroon ng 2 anak. Gusto kong makakita ng mga bata at ayusan sila araw-araw. I love having kids, Johan. I love kids too. But are you sure about this? Bakit? Natatakot ka ba? O ayaw mo na magkaroon ng anak sa katulad kong maganda? Tsaka hindi ka naman baoga unless... Napatili si Isabel nang buhatin siya ng kanyang asawa papasok sa hotel room. Mabilis nilang tinahak ang kanilang floor. Hindi pa man sila nakakalabas sa elevator, agad na siniil ni Johan ang halikang labi ni Isabel. Binuhat niya ang asawa at sinandal sa pader. Tila mga uhaw na uhaw sila sa isa't isa kung maghalikan, at tila nakaramdam ng init ang bawat isa nang haplusin nila ang bawat parte ng kanilang katawan. Mabilis na tinahak na mag-asawa ang kwarto nila. Nang buksan niyo ni Isabel, nalaglag pa ang keycard nilang dalawa, ngunit wala doon ang atensyon nila. Tsaka lang nakahinga si Isabel nang maramdaman niya ang malambot na kama at sa kanyang ibabaw naroon si Johan. Gagawin na natin? Tanong ni Isabel at pinanood ang asawa na tanggalin ang kanyang bikini. Ano ba tawag mo sa ginagawa natin ngayon? Virgin pa ako ha, dahan-dahan lang. Natigilan naman si Johan at napatingin sa kanyang asawa na akala mo isang Diyosa na nakahiga sa kanyang kama. Ang buhok nito ay gulong-gulo, ngunit nakakaakitignan. At ang balat nito ay tama lang sa bedsheet na kanyang kama. Bakit? Ako ang una mo? Hindi alam ni Johan kung matutuwa ba siya o kakabahan. Oo, ayaw mo ba? Akmang babangon si Isabel nang marahan siyang halikan ni Johan. Napalunok siya at dahan-dahan niyang niyakap ang asawa. Naramdaman niya ang magaan nitong haplos sa kanyang katawan. I love you. Bulong ni Johan. Natigilan si Isabel at tinignan ng asawa. I love you too, Johan. Kinagat ng lalaki ang kanyang labi at hinalikan ng noon ng kanyang asawa. Simula ngayon, hindi ka natatakbo sa altar. Dahil sa oras na humakbang ka sa loob ng simbahan, ako ang una mong hahawakan. Ngumiti si Johan at pinagmasdan ang magandang katawan ni Isabel. Ako ang makakasama mong humarap sa altar. Tumango si Isabel at agad nangilid ng luha sa kanyang mga mata. Tinignan ng kanyang asawa ang mga mata niya at matamis na napangiti. I am marrying you. Johan, only if you ask me to. I want to marry you too, Isabel, and you are not going to be my runaway bride. Saad ni Johan at nagsimulang ipasok ang kahabaan niya sa loob ng asawa.
Puspusan ang paghahanda nila Isabel at Johan sa kanilang magaganap na kasal sa susunod na buwan. Araw-araw ay abala silang lahat mula sa venue, pagkain, at mga regalo sa kanilang mga bisita. Dahil alam na ng mga magulang ni Isabel ang nangyari, hindi nito pinalampas na nangyari sa kanilang nag-iisang anak na babae. Mami, okay na po ako. Masaya na po ako nasa tabi ko si Johan. Wala na po kayong dapat ipag-alala dahil nasa maayos na po akong kalagayan. Ngumiti si Isabel habang kausap ang ina sa telepono. Pupunta kami sa bahay nyo. Diyan kami kakain. Inibitahan ko na rin ang pamilya ni Johan para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mahinahong sabi ni Isa. Binaba ni Isabel ang tawag at napatingin sa kanyang sarili sa salamin dahil malaki ang pinagbago ng kanyang katawan nang malaman niyang buntis siya. Akalain mo nga namang maaga ang naging pagbubuntis niya. Akala niya hindi mangyayari, ngunit naisip niya na araw-araw nilang ginagawa mag-asawa ang bagay na yon. Manang, wala pa po ba si Johan? Tanong ni Isabel. Wala pa po, ma'am. Ang habilin po sa amin ay baka malate siya pag-uwi. Ganun po ba? Napatingin ang babae sa kanyang cellphone at nakita ang text ng kanyang dating kaibigan na si Bella. Napabuntong hininga siya at agad lumabas ng mansyon at kinuha ang susi ng kotse at mabilis sumakay. Ito na rin siguro ang pagkakataon na makapag-usap silang dalawa ng kaibigan at ito na rin siguro ang pinal nilang pag-uusap. Nang makapasok siya sa coffee shop, nakita niya si Megan at Bella, kaya naman marahan siyang naglakad doon at tinawakan ng dalaga. Nandito ka rin pala? Sabi ni Megan. Pinapunta niya ako. Anong pag-uusapan natin? Suminghap si Bella at agad tinignan ng mga kaibigan. I'm sorry. Natigilan ng dalawa dahil sa kalmadong boses ni Bella. Tinignan niya ng babae at naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang luha dahil sa labis na emosyon dala ng kanyang pagbubuntis. Sa lahat na nagawa ko, pasensya na. Gusto ko lang naman mabuhay na marangya katulad ni Isabel. Katulad niya na kayang-kaya makuha ang mga taong gusto niya. Nakatulad niya na hindi niya na kailangan pa mag-effort para makuha ang mga bagay o taong gustuhin niya. Nainggit ako. Yun yung katotohanan na hindi ko kayang lampasan ang buhay ni Isabel. Bella, hindi mo kailangan maging katulad ng kung sino man. Iba si Isabel. Iba ka naman sa kanya. Magkaiba ang agos ng buhay nating tatlo at alinman sa mga yon, hindi kailangan ng kompetensya. Sabi ni Megan. Magkakaiba tayong tatlo dito, Bella. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo yun sa kaibigan natin. At hindi ako makapaniwala na ililihim mo sa amin ang mga problema mo. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? I'm so sorry sa lahat na nagawa ko sa inyo. Sa lahat ng bagay na hindi ko ginawa. At sa mga bagay na nakasakit sa inyo, sorry. Tinignan lang ni Isabella ang kanyang kaibigan. Dahil aaminin niya na napagod siyang magalit, maghiganti, napagod siya sa sitwasyon na hindi niya kontrolado. Maaaring napuno ng galit ang puso niya sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Ngunit hindi pa rin magbabago na sa kabila ng lahat ng yon. Mas minabuti niyang manahimik na lang. Isabel, I'm so sorry. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Patawarin mo ako dahil naging masama akong kaibigan sa'yo. You know what? Nagpapasalamat na lang ako na ikaw ang dahilan kung ba't ko nakilala si Johan. Nasa magandang buhay na kaming dalawa dahil sa inyo ni Troy. Narealize ko na kung tunay kitang kaibigan una pa lang, hindi mo magagawa ang bagay na alam ko magiging kahinaan ko. Napayuko si Bella dahil sa labis sa pagkapahiya. Huminga ng malalim si Isabel at agad kinuha ang invitation card para sa dating kaibigan. Here, I hope you can come. Nanlaki ang mata ni Megan at Bella sa ginawa ni Isabel. Tumayo ang babae at hinalikan ng kaibigan bago nagpaalam na aalis na siya. Napangiti si Isabel at agad na sumakay sa kanyang kotse at agad na umalis para makaabot sa dinner date nila ng kanilang pamilya. Hello babe, pauwi na ako. Di ka nagpaalam. Akala ko kung saan ka na naman pumunta. You make me worried. Ngumuso si Isabel. Huwag ka na magalit, pauwi naman na ako eh. Take care, okay? I'll wait for you here. I love you. I love you more, baby. Tumawa ng mahina si Isabel nang makita ang asawa na nakasandal sa pinto at nakahalukip-kip.
Pinarada niya ang kanyang kotse at marahang binuksan ang pinto. Nagulat pa siya nang alalayan siya ni Johan palabas ng sasakyan. Pinuntahan ko lang si Bella sa coffee shop. We talked. And also, in-invite ko siya sa kasal natin. Are you okay? Yes. Nakakagaan ng loob na may closure na nangyari sa aming tatlo. Tumango naman si Johan. Masaya ako para sa'yo. Masaya akong kahit papano nagawa mo pa rin magpatawad. Wala naman tayo magagawa sa mga nangyari, Johan eh. Kailangan na lang natin tanggapin at huwag kontrol ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng stress. Napangiti si Johan at hinalikan ng noon ng kanyang asawa. Ilang sandali lang, sunod-sunod na bisita ang dumating kaya tuwang-tuwa ang buntis na si Isabel. Sabay-sabay silang kumain at nagkamustahan at hindi maalis sa labi ni Isabel ang saya. Basta, ako ang bahala sa mga gifts. Hindi nagpatalo ang ina ni Isabel. Ako na ang sa mga wines and sa reception. Anang ina ni Johan. House and lot, with free service. Saad ni Isa. Napailing na lang ang lahat at agad natawa sa pagtatalo ng bawat pamilya. Napatingin si Isabel sa kanyang asawa habang haplos ang kanyang maliit na tiyan at napangiti siya sa kaalaman na hindi na siya runaway bride kundi siya na mismo ang maglalakad sa harap ng altar kasama ang asawa. Years later, tinigdan ni Isabel ang kanyang kambal na nagsasayaw sa harap ng malaki nilang television ng kanilang paboritong kanta. Napangisi siya habang abala siya sa ginagawa tungkol sa negosyo ng kanilang pamilya. Ilang taon na rin na nakalipas at sa mga taong nagdaan, masasabi niya napakasaya ng kanilang pamilya. Lalo pat natupad ni Johan ang kanyang gusto na magkaroon ng 2 anak. Mommy! Look, ang galing ko pong sumayaw! Sabi ni Yael. Mas magaling ako, no? Sabi naman ni Iya. Natawa naman si Isabel at napailing. Pareho lang kayong magaling, no? Sa mga nakalipas na taon, kinalimutan na rin ni Isabel lahat na nangyaring masama sa kanya. Kinalimutan niya rin ang pait at sakit na naramdaman niya noon na sa ganon makapagsimula sila ng bago at masayang pamilya. Sa mga nakalipas na taon din, naging maayos silang dalawa ni Bella. Ganon din si Troy, na nasa ibang bansa na para magbagong buhay at magsimula ulit. Nakakatuwang isipin na ngayong isang ganap ng ina si Isabel, mas gugustuhin niya na lang asikasuhin ng mga anak kaysa sa ibang tao na umuubos ng kanyang enerhiya. Mommy, di pa ba tayo pupunta sa park? Tanong ni Iya nang mapagod kakasayaw. No, but we have a surprise for you too. Nang marinig ang sinabi ng ina, otomatikong napalingon si Yael. What is it, Mommy? Natawa naman si Isabel dahil alam niya kung gaano kasaya ang magiging sleepover nila sa rooftop ng bahay. Kinulit siya ng kinulit ng kanyang mga anak, kaya mas lalong lumakas ang tawa niya dahil maging siya excited na rin. Ready na ba ang lahat? Masayang tanong ni Johan na kagagaling lang sa rooftop ng kanilang mansyon. Daddy, ano pong gagawin natin? Ayaw po sabihin ni Mommy eh. Nakangusong tanong ni Iya at nagpapaawa na tinignan ng kanyang ama. Baby, it's a surprise. At kung sasabihin ni Mommy, masisira ang surprise. Huwag ka na magalit kasi sure ako magugustuhan niyo itong dalawa. Sa mga nagdaang taon, hindi lang pagdidisiplina ang ginawa ni Isabel sa kanyang mga anak. Tinuruan niya ang mga ito na maging masaya sa kung anong meron lang sila at makontento. Tinuruan din ni Isabel ang mga anak na i-enjoy ang buhay bilang bata dahil naniniwala siya na responsibilidad ng mga magulang ang future ng kanilang anak. Wow! It's so cool! Saad ng kambal. Napangiti si Isabel nang makita ang reaksyon ng kanilang anak sa ginawa nilang sleepover tents. Puno ng malalambot na kumot at unan ang buong rooftop at nandun din ang mga laruan at malaking projector ni Johan. Natawa si Isabel nang makita ang mga pagkain para sa kanilang lahat. Ang streetlights na sinabit ng asawa sa malaking tent. Wow, ang ganda nito, babe. Ngumisi si Johan na tinakbayan ng asawa. Naisip ko na, kesa lumabas tayo, ba't di na lang tayo dito? Tsaka nag-file ako ng leave sa kumpanya. Nagusto ko kayo makasama. Aw, thank you, baby. The best ka talaga. Isa lang naman ang gusto kong bawi, baby. Ngumisi na nakakaloko si Johan
at pinisilang bewang ng asawa. Napailing si Isabel at agad na dinaluhan ng mga anak na nagtatawanan na at gumagawa ng kanilang sariling paintings. Natutuwa siyang malaman na sa kabila ng lahat ng sakit, ito sila ngayon, masayang nakikipagtawanan sa kanilang mga anak. Eto sila, pinatatatag ng mahabang panahon na magkasama. Lahat ng sakit, napalitan ng kasiyahan. "Thank you, Daddy. You're the best dad," sabi ni Iya at binigay ang isang letter. "Ikaw rin po, Mommy. Ikaw po ang the best mommy ever." "My babies," nakangiting sabi ni Johan habang nasa tabi niya ang asawa. "Kayo naman ang blessings ni Daddy at Mommy." Tumango si Isabel at hinaplos ang pisngi ng kambal. "Kayo ang pinakamasayang nangyari sa amin ng Daddy nyo." Ngumiti si Yael. "I love you, 3." Natawa naman si Isabel at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Ang mga anak nilang nagsilbing liwanag sa kanilang tahimik na tahanan at ang anak nilang nagsilbing liwanag sa kanilang tahimik na mundo. "Oh, look!" Turo ni Iya sa mga bituin na nasa langit. "Ang ganda." Namamangha na sabi ni Isabel habang nakahiga silang apat sa malambot na higaan. Naramdaman niya ang yakap ni Johan sa kanyang bewang, kaya napangiti siya. Tinignan niya ang mga bituin at nagpasalamat na kompleto silang lahat at masayang nagsasama sa malaking bahay na yon. "Mahal na mahal ko kayong lahat at lahat gagawin ko para sa inyo." "Me too, my love," bulong ni Johan. Napangiti si Isabel at pinikit ang kanyang mga mata. Dahil sa mga oras na yon, alam niyang sa bandang huli, siya ang panalo. The end.